Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome na naman sa isang nakakakilabot natin na istorya. Kung magandang pasyalan ang pag-uusapan para sa mga family bonding at sa mga turista na mahilig kumuha ng mga larawan, marahil walang nang tatalo pa sa Rizal Park, o mas kilala sa tawag na Luneta Park na matatagpuan sa Ermita, Manila. Ang Luneta Park ang itinuturing na largest urban park sa Pilipinas, na mas kilala noon sa tawag na Bagumbayan, bago ang Spanish colonial period. Malapit ang Luneta Park sa historic walled city of Intramuros, at eastern shore of Manila Bay. Sa lugar na ito naganap ang political rallies sa ilalim ng pamamahala nina Ferdinand Marcos at Corazon Aquino, culminated in the People Power Revolution of 1986. Magandang araw o gabi, Sir Bordes. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ramona. 54 na taong gulang na at kasalukuyang naninirahan dito sa Tondo, Manila. Sa ganitong edad, abala na lang ako sa pag-aalaga ng aking mga apo sa pangatlo kong anak. Maayos naman ang buhay ko. Bukod sa pagbabantay ng makukulit kong mga apo, may kinaabalahan din ako na munting tindahan na ipinagkatiwala sa akin ng anak ko bilang karagdagang kita, kahit na pareho naman sila may trabaho mag-asawa. Mga taga-subaybay, alam nyo ba bago ako noon nagkaroon ng sariling pamilya, marami muna ako hinarap na mga pagsubok. Hindi lang ito basta pagsubok, kundi isang mapait na pangyayari na ngayon nagawa ko ng burahin sa aking alaala. Sir Bordes, isa po ako sa libo-libong babae na nakaranas ng karahasan sa kamay ng mga kalalakihan na may maiitim na budhi. Sa madaling sabi, isa po akong rape victim sa edad na 15. Bata pa lamang ako noong masawi ang aking mga magulang sa isang malubhang karamdaman. Kami ang tipo na pamilya na makikita sa mga lansangan o sa gilid ng kalsada. Walang sariling bahay at palipat-lipat ng masisilungan sa bawat sulok ng Maynila. Namamalimos, namumulot ng basura at nagtitinda ng sampagita para lang mabuhay. Kaya masakit para sa akin noong bawian ng buhay ang aking mga magulang. Sa murang edad, palaboy-laboy na ako sa bangketa. Humihingi ng mga tira-tirang pagkain sa mga hindi naman kakilala. Namamalimos sa lansangan habang hawak ang lata. Natutulog sa mga delikadong lugar na napapaligiran ng mga lamat sa lipunan. Taong 1980, isang matandang babae ang aking nakilala na itago na lang natin sa pangalang Manang Rosita. Isang babae na makikita sa mga basurahan na mahilig mangalkal ng maaaring ibenta. Nakatira ito sa ilalim ng puno malapit sa gilid ng kalsada. Gawa sa pinagtagpi-tagping sako ang bahay. Gawa sa sirang payong ang bubong at tanging karton ang sapin. Inampun ako ni Manang Rosita. Naramdamanan ko sa kanya ang pagmamahal ng isang ina. Hindi niya ako pinabayaan na maging isang palaboy sa daan na walang tiyak na matutuluyan. Kahit salat sa buhay bilang isang dukha, nagagawa pa din namin kumain ng 3 beses sa isang araw mula sa nakukuhang kalakal sa basura. Dahil sa kanya natuto ako magbasa at sumulat kahit na mabagal akong umusad. Si Manang Rosita ay dating may asawa, ngunit hindi pinalad magkaroon ng masayang pamilya. Namatay ang kanyang kabiyak sa isang malupit na paraan. Pinaslang ito ng mga kapwa niya halang ang bituka.
Gayunpaman, pinagpatuloy niyang mabuhay kahit na malupit ang mundo. Iniwan siya ng kanyang mga anak at pinili ang maling landas. Nalulong sa bisyo hanggang sa makulong ang mga ito. Muntik pa nga siyang mabaliw, ngunit pinilit niyang maging matatag kahit gaano man kabigat ang problema. Marahil sadyang wala talaga permanenteng nabubuhay sa mundo. Noong tumuntong ako sa pagdadalaga sa edad na 15, ay tuluyan na akong iniwan ni Manang Rosita. Nasagaan ito ng humaharurot na sasakyan habang patawid sa kalsada. Malungkot man isipin pero kailangan tanggapin. Ipinagpatuloy ko ang aking sarili na mabuhay sa hindi makatarungan na lipunan. Nangangalakal ako ng mga basura sa gabi at nagtitinda ng sampugwita sa umaga sa tapat ng simbahan. Lumalaban ako ng patas na hindi kailangan ibenta ang sariling laman. Isapat sino ba naman ang lalaki na magkaka-interest sa isang tulad kong babae na palaging madungis ang itsura? Madumi ang damit at maraming sugat sa paa. Sa mga lumipas na buwan, nawalan ako ng tirahan. Pinatayuan kasi ng gusali ang dating kinatitirikan na bahay ni Manang Rosita. Sa puntong yon, wala akong nagawa kundi ang maghanap ng matutulugan tuwing kumakagat ang dilim. Sa aking paglalakad, napadpad ako sa luneta. Hindi pa noon kaganda masyado ang parke. Marami pang mga halaman sa magkabilang gilid. Sa bandang kaliwa makikita ang malagong mga puno ng balete. Pumunta ako sa gawin yon at nakita ko ang ilang mga tao na nakahiga sa lilim ng mga puno. Gaya ko din sila, mga pamilya at mga batang walang mauwian na tahanan. Mga palaboy at taong brasa. Sa bandang dulo, may isang malaki, maugat, at tagong puno ng matandang balete malapit sa malagong mga halaman na pwede ko gawin bagong tirahan. Nilagay ang payong bilang bubong at pinalibutan ng ginupit na sako na sakto lang ako. Sir Bordes, habang itinatayo ko at binubuo ang aking munting tahanan, ay madiin akong pinagmamasdan ng ilang kalalakihan na halos matanda lang siguro sa akin ng ilang taon. Bali 4 po ang mga ito, nakaupo sa lupa na tanging karton ang sapin. Pinagpapasapasahan nila ang isang supot na naglalaman ng rugby. Payat ang katawan ng mga ito, at halos bakat na bakat ang mga buto sa magkabilang tagiliran. Lubog ang mga panga at lumuluwa ang mga mata. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito, nagpatuloy lang ako sa aking ginagawa. Kailangan ko pa kasi mangalakal ng basura sa gabi upang malamanan ang aking sikmura. Iniisip ko na ligtas naman ako sa kapahamakan dahil may ilang mga pamilya na nakatira malapit sa ibang puno ng balete. Higit sa lahat malapit lang ang rebulto ni Rizal. Makakahingi ako agad ng tulong sa mga taong namamasyal oras na may mangyaring masama sa akin. Sir Bordes, bihira lang po ako maligo. Madalas punas lang ang ginagawa ko gamit ang basang bimpo. Kahit na isa akong batang lansangan, kailangan pa din na malinis ang aking katawan sa harap ng maraming tao kapag naglalako ng sampagita. Tuwing gabi lang naman ako nananatili sa aking munting tahanan sa lilim ng puno ng balete. Mas madalas pa kasi ako sa lansangan para maghanap buhay, kahit na barya-barya lang ang aking kinikita. Tuwing napapadaan ako sa mga kanto na may mga murang putahe, hindi ko na pinapalampas ang pagkakataon na kumain. Para pag-uwi ko sa gabi, matutulog na lang ako.
Makalipas ang mahigit isang buwan buhat nung manirahan ako sa Luneta Park, wala namang nangyaring masama. Ni minsan walang kababalaghan sa ilalim ng puno ng balete. Ngunit hindi pa rin ako nakaligtas sa maiinit na tingin ng mga binatang hamog sa kabilang lilim ng puno. Isang gabi, tila binalot ako ng swerte. Nakapulot kasi ako ng pitaka na naglalaman ng sapat na salapi. Bumili ako ng bagong payong na gagamitin ko sa pagtitinda ng sampagita. Palagi kasi ako nabibilad sa araw, kaya hindi maiwasanan na masunog ang aking balat. Dumating sa punto na nagdagdag ako ng bagong paninda. Mga rosas na gawa lamang sa plastik na nilalako ko mismo sa Luneta Park. Inaalok ang bawat magkapareha na malambing na mamasyal sa lugar niyon tuwing sasapit ang gabi. Sa aking pagtitinda, isang matandang babae ang lumapit sa akin, habang nakaupo ako malapit sa mga rebulto sa kabilang bahagi ng Luneta na madalas puntahan ng mga pamilyang nagbabanding. Napakadungis ng matanda. Punit ang suot na damit at medyo masangsang ang amoy na tila parang hindi naligo ng ilang taon. Walang sapin ang mga paa at kulay puti na ang bawat hibla ng buhok. Humingi ito sa akin ng inumin at makakain. Ani umano ng matanda, ilang araw na umano siya hindi kumakain. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Hindi ko alam Sir Bordes kung bakit napukaw ang atensyon ko sa matandang babae. Nakikita ko sa kanya ang katauhan ni Manang Rosita. Dahil ilang beses ko na naranasan ang magutom at nakikita ko sa kanya ang aking sarili, ay hindi na ako nag-alangan na tulungan ito. Hindi biro ang magutom. Kadalasan marami ang nababaliw sa ganitong sistema. Maupo ka po muna dito. Bibilhan lang po kita ng maiinom at makakain. Hintayin niyo lang po ako rito. At saka pakibantayan naman po ng mga paninda kong bulaklak. Wika ko sa matandang babae. Iniwan ko sa kanyang tabi ang mga paninda kong rosas, habang bitbit ko naman ang mga sampagita. Hindi naman masyado malayo ang tindahan na malapit lang sa pampublikong palikuran. Bumili ako ng 2 tasang kape na nakalagay lang sa styro cup at ilang pirasong tinapay na walang palaman. Iyon lang kasi ang kaya kong bilhin, lalo't kaunti lang naman ang tinutubo ko sa mga bulaklak. Ang mahalaga malaman ang nagugutom na sikmura, Sir Bordes, walang pagsidlan ang ngiti sa labi ng matandang babae nung ibigay ko ang kape at tinapay. Naupo ako sa kanyang tabi at sinamahan kumain. Sakto kasi na hindi pa ako noon naghapunan. Kung kaya't mainit na kape at buns na lang ang kakainin ko upang makatipid. Napakabait mo naman, Neneng. Salamat sa bigay mong pagkain. Malumanay na wika ng matanda na tila malalim ang paghinga. Walang anuman po, Maliit na bagay lang po yan. Salamat po pala Lola sa pagbabantay mo ng mga paninda kong bulala. Nakangiting tugon ko naman dito. Saglit kaming nagkwentuhan habang paunti-unti na inuubos ang mainit na kape at tinapay. Kwento umano sa akin ng matandang babae, matagal na siyang palaboy-laboy sa lansangan. Kung saan-saan nakakarating. Ngunit tila parang may kakaiba, hindi niya kasi matandaan kanyang pangalanan. Sir Bordes, agad naman umalis ang matanda matapos malamanan ang kanyang sikmura. Paulit-ulit na nagpasalamat bago naglakad palayo sa akin. Noong tuluyan ito maglaho sa aking paningin,
ipinagpatuloy ko ang paglalako ng aking mga paninda. Nagawang mapaubos ang sampagita maliban na lang sa mga rosas. Iwan ko ba, simula nung makilala ko ang matandang pulubi tila parang may mga matang palihim na kamasid sa akin mula sa malayo. Tuwing gabi sa oras ng aking pagtulog ay bigla na lang ako nagigising na parang may kumakalabit sa aking diwa. Pag nanapasulyap ako sa bandang malagong mga puno ng balete sa pinakadulo ng kinasasadlakan ko, palaging nahahagip ng aking mga mata ang isang anino. Imahe ito ng isang babae na may buhaghag na mga buhok. Nakatayo ng tuwid at direktang nakatingin sa kinaroroonan ko na parang binabantayan ako. Isang beses ko lang nakasalamuha ang matandang babae. Ni hindi ko na nga nakita ang kalag nito sa bawat sulok ng luneta. Pero pakiramdam ko palagi siyang nasa tabi ko at binabantayan ako na parang isang anghel de la guardia na magsisilbing gabay ko. Pakwari ko nasa malapit lang talaga ito. Sa mga sumunod na araw, may naghihintay na pala na isang malagim na bangungot na hindi ko matatakasan. Isang gabi habang maingay ang buong paligid sa buong Luneta Park. Dahil mayroon nagaganap na malaking selebrasyon sa paggunita ng araw ng mga puso kung saan napagod ako sa pagtitinda ng mga bulaklak sa mga magkasintahan na naglalaan ng kani-kanilang mga sarili sa pamamasyal. Ay isang pangyayari ang hindi ko napaghandaan. Mahimbing noon ang aking pagkakatulog sa labis na kapaguran. Kahit na mainay ang buong paligid sa kalaliman ng gabi, ay hindi ko napagilan ang pagpikit ng aking mga mata. Sa natutulog kong kamalayan ay bigla ko na lang naramdaman na tila may mga kamay na humahagod sa magkabila kong mga hita. Damang-dama ko ang init ng mga palad na kumakalikot sa masilang bahagi ng aking katawan. Nagulat ako nung magising na lang ako sa isang napakadelikadong sitwasyon. Nasa tabi ko ang 4 na kalalakihan. Nakangisi ang mga labi na tila may masamang intensyon. Sumigaw man ako para humingi ng tulong, malamang walang makaririnig sa akin. Pumalag man ako at magpumiglas na wag matuloy ang kanilang binabalak. Tanging kasawian lamang ang kahahantungan. Naisakatuparan ng mga binatang hamog ang malaswa nilang balak. Binusalan ako sa bibig at mahigpit na iginapos ang ingi kamay gamit ang sarili kong damit. Walang habas nila akong ginahasa. Paulit-ulit nilang binaboy ang aking katawan. Nagawa pa nilang suminghot ng rugby habang nagsasalita na angkinin ang aking inosenteng kamalayan. Sir Bordes, hindi lang ako isang beses ginalaw. Paulit-ulit nila ako hinalay sa mismong gabing iyon. Pinagbuhatan ng kamay kahit na nakatali ang aking mga kamay. Pinaglaruan nila ang aking katawan. Masahol pa sila sa hayop. Malabo na buhayin pa nila ako matapos maisagawa ang panghahalay. Nakikita ko sa kanilang mga mata na handa na sila patayin ako, lalo't lutang ang mga ito sa nilanghap na likido. Noong balak na ng mga ito na bawian ako ng buhay sa malupit na kamatayan gamit ang matulis na lanseta, habang naglilimahid sa dugo ang aking ibabang parte, ay biglang may umangil na nagmumula sa isang mabangis na halimaw. Dumating sa punto na gumuhit sa aking mga mata ang isang napakaitim na nilalang. Hindi ko maaninag ang mukha nito sapagkat para itong naligo sa itim na pintura. Ngunit matutukoy ko na isa itong nilalang na babae dahil sa mahaba at buhaghag na buhok na parang matutulis na alambre na tila nabuhol.
Matapos magbanggaan ang aming mga mata ay tahimik itong umalis kasama ang 3 biktima. Nanatiling nakapulupot sa lieg ng mga ito ang banging na konektado sa katawan niya. Nanatili din nakabaon ang mahaba at matulis na daliri sa naunang biktima. Ang nakapagtataka lang sa lahat, bukod sa hindi ako sinaktan ng itim na nilalang, pinalaya din ako sa pagkakagapos. Tinanggal nito ang busal at tali sa aking mga kamay gamit ang matatalas na kuko na may kakayahang humaba. Kahit na wala akong saplot, gumapang ako palabas sa muntikong tahanan. Nais kong malaman kung saan dadalhin ng nilalang ang mga biktima. Sa puntong yon, napagtanto ko na hindi aswang ang tumulong sa akin. Napansin ko kasi na tila parang mga ugat ng puno ang paa ng maitim na nilalang. Tila parang higanteng pugita kung maglakad. Dumako ito sa pinakamadilim na bahagi kung saan mas marami ang nakatanim na mga punong ng balete. Sa isang iglang lang biglang naglaho sa aking paningin ang halimaw kasama ang 3 manyakis na biktima. Dahil isa lamang ako mahirap na babae na ituturing na walang silbi sa lipunan. Naisip ko na lang na manahimik. Hindi ako nagsumbong sa mga pulis na walang awa akong ginahasa. Higit sa lahat patay na ang 3 sa mga ito maliban na lang sa isang nakatakas. Nanatili ako sa aking munting bahay. Nahiga habang yakap ang aking sarili. Bumabawi ng lakas para muling maigalaw ang aking katawan. Wala namang silbi kung magsasampa pa ako ng kaso sa natitirang buhay. Bahala na ang nasa taas sumingil sa kanya. Kinabukasan, nanatili lamang ako nakahiga. Matamlay at walang ganang kumain. Masakit ang maselang bahagi ng aking katawan at nararamdaman ko pa rin ang kirot sa pagitan ng 2 kong hita. Lumubog na lamang ang araw ay nanatili pa rin ako nakahilata kahit na walang laman ang aking tiyan. Sir Bordes, nagulat na lang ako nung biglang may lumapit sa akin na isang ginang na kapwa ko walang sariling bahay at pamilya. Nakatira ito sa kabilang puno ng balete sa bandang Lagusan. May dalang pagkain na bigay umano ng isang matandang babae. Hindi ko alam kung sino ang matandang yon. Ngunit malakas ang kutob ko na ang pulubi na tinulungan ko noon ang nagbigay sa akin ng tubig at pagkain. Suspetsya ko din na may kakaiba talaga matandang yon. Tila parang may koneksyon ito sa nilalang na nagligtas sa aking buhay. Kahit na naglaho ng parang bula ang mga binatang hamog na lumapastangan sa akin, ay wala namang naghahanap sa kanila. Salot lang naman ang mga ito sa lipunan at pabigat sa bayan. Gayunpaman, natatakot pa rin ako na baka balikan ako ng isang nakaligtas sa kamay ng halimaw. Sa mga nagdaang araw, noon nang manumbalik ang dati kong sigla, ay muli kong pinagpatuloy ang aking buhay. Nagsimula ulit magtinda ng mga bulaklak. Tinigil ko na ang pangangalakal sa gabi at nagpukus na lang sa maliit na negosyo. Nagtinda ako ng palamig, mineral water, mga lobo, at kung ano-ano pa na maaaring mapagkakakitaan. Dumating sa punto na may nakilala ako isang lalaking na nagtitinda ng sorbetes. Tila pinagtagpo talaga kami ng tadhana. Dahil sa maikling panahon na nagkakilala kami. Agad kami nagkaroon ng koneksyon sa isa't isa na bigyan ng panahon ang aming mga sarili na umibig. At ito na nga ang aking napangasawa. Mahirap man sa una,
Ngunit sa bandang huli unti-unting nakakabangon mula sa mahirap na sitwasyon. Bumuo ng isang masayang pamilya at tumira sa isang maayos na bahay na may 4 na dingding at matibay na bubong. Kailaman hindi ako huminto sa pagtitinda. Ito lang kasi ang alam kong trabaho. Sa hindi malaman na kadahilanan ay muli ko nakita ang isang lalaking na nakaligtas sa kamay ng halimaw na isa sa mga humalay sa akin. Pagala-gala na lang ito sa lansangan na tila wala na sa tamang pag-isip. Mahaba ang buhok na parang kinain ng balakubak at maraming sugat sa katawan. Nagsasalita at tumatawa mag-isa. Marahil ito na nga ang kabayaran sa mga nagawa niyang kasalanan. Siningil na ito ng karma. Isang baliw na naghihintay na lang kung kailan babawian ng buhay. Wala na akong naging balita pa sa matandang babaeng pulubi. At magpahanggang sa ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung sino at kung ano ba talagang uri ng nilalang ang nagligtas sa aking buhay. Nagpapasalamat ako dahil may mga itim na elemento na may mabubuting puso at nagtataglay ng good karma sa isang maliit lamang na bagay na nagawa natin. Gaya ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Bordes. Isa lang ang nais kong iparating sa ibinahagi kong istorya sa channel na ito. Kahit gaano man kahirap ang buhay, huwag pa din tayo susuko. Piliin ang tamang landas at maging mabuti sa kapwa, o maging sa ibang nilalang na nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Lubos na gumagalang ang inyong masumid na taga-subabay, Ramona ng Tondo, Manila. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.